Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagbalik nila sa maraming tao, lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod ito sa harap niya. At nagsabi, "Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po'y may epilepsya at lubhang nahihirapan. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya'y hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos nang sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, 'Lumipat ka roon,' at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pananampalataya. Bakit minsan parang walang nangyayari sa ating mga dasal? May mga pagkakataon ba sa iyong buhay na ginawa mo na ang lahat ngunit tila wala pa rin nangyayari? Ilang beses ka nang nanalangin para sa kagalingan ng isang mahal sa buhay, ngunit nanatili pa rin ang karamdaman. Paulit-ulit mong ipinagdarasal ang kapayapaan sa iyong pamilya, ngunit tila lalo pang lumalala ang hidwaan. Sinisikap mong magbago, ngunit bumabalik ka pa rin sa dati mong mga kahinaan. Sa mga sandaling iyon, madaling isipin na baka hindi tayo pinakikinggan ng Diyos o baka wala ng pag-asa ang ating sitwasyon. Ngunit paano kung ang tunay na hadlang ay hindi ang laki ng ating problema, kundi ang lalim ng ating pagtitiwala? Paano kung hindi ang Diyos ang malayo, kundi tayo ang unti-unting nawawalan ng pananampalataya? Ito ang tanong na nais iharap sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito. Mga kapatid, sinasabi sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo, lumapit daw kay Jesus ang isang ama na halos mawalan na ng pag-asa. Lumuhod siya sa harap ng Panginoon at nagsabi, "Panginoon, kaawaan mo ang aking anak, siya may epilepsy at lubhang naghihirap." Dinala na niya ang kanyang kanyang anak sa mga alagad ni Jesus. Ngunit hindi nila ito napagaling. Isipin natin ang bigat ng damdaming dala ng amang ito. Bilang isang magulang, wala nang mas masakit kaysa makita ang sariling anak na nagdurusa at maramdamang wala kang magawa upang siya matulungan. Kaya nang marinig ito ni Jesus, kanyang pinalayas ang demonyo at agad na gumaling ang bata. Pagkatapos nito, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad at nagtanong, "Panginoon, bakit hindi po namin napalayas yung masamang espiritu?" Ang sagot ni Jesus ay napakasimple ngunit napakalalim, dahil maliit ang inyong pananampalataya. At idinagdag pa niya ang isa sa pinakatanyag na pahayag sa Biblia. Kung mayroon kayong pananampalatayang kasinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, "Lumipat ka roon," at lilipat ito. Walang anumang magiging imposible sa inyo. Dito natin matatagpuan yung salitang gustong iparating sa atin ng Ebanghelyo, at yan ay ang pananampalataya. Faith. At ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng hindi pa natin nakikita. Kapag naririnig natin ang salitang pananampalataya, madalas ang inisip natin paniniwala lamang sa Diyos. Ngunit ang pananampalatayang tinutukoy ni Jesus ay higit pa sa simpleng paniniwala. Ito'y isang ganap na pagtitiwala sa Diyos. Kahit hindi natin nakikita ang buong larawan, ito ay pananalig na ang Diyos ay kumikilos kahit tila tahimik siya. Ito'y katiyakang hindi nakabatay sa ating nararamdaman, kundi sa katapatan ng Diyos. Napakaganda ng halimbawa ng butil ng mustasa. Ito ang isa sa pinakamaliit na binhi na kilala ng mga tao noong panahon ni Jesus. Hindi sinabi ni Jesus na kailangan nating magkaroon ng napakalaking pananampalataya. Hindi niya sinabi na kailangan nating maging perpekto. Ang sinabi niya ay sapat na ang pananampalatayang tunay
buhay at nakaugat sa Diyos. Ang maliit na binhing ito kapag itinanim sa matabang lupa ay lumalaki at nagiging malaking halaman. Ganito rin ang pananampalataya. Maaring maliit ang simula nito, ngunit kapag ito'y inilagaan sa pamamagitan ng panalangin, mga sakramento at pagsunod sa Diyos, nagiging matatag ito at nagbubunga ng mga himalang hindi natin inaakala. Marahil, kaya nabigo ang mga alagad ay dahil nagsimula silang umasa sa kanilang sariling kakayahan sa halip na sa kapangyarihan ng Diyos. Madalas ding mangyari ito sa atin. Kapag maayos ang lahat, iniisip natin kaya natin ang lahat. Ngunit kapag dumarating ang mabibigat na pagsubok, saka natin napapansing limitado pala ang ating lakas. At doon natin muling matutuklasan na ang tunay na pinagmumulan ng ating lakas ay hindi ang ating sarili, kundi ang Diyos. May mga bundok din sa ating buhay. May bundok ng karamdaman, bundok ng utang, bundok ng pagkabigo, bundok ng takot, bundok ng kasalanan, at bundok ng mga sugat na matagal na nating dinadala. Kapag tinitingnan lamang natin ang laki ng ating bundok, madaling mawala ng pag-asa. Ngunit kapag tumingin tayo sa laki ng ating Diyos, unti-unting lumiliit ang ating mga kinatatakutan. Hindi sinasabi ni Jesus na ang pananampalataya ay parang mahika na agad nagbibigay ng anumang gusto natin. Ang tunay na pananampalataya ay hindi paraan upang mapasunod ang Diyos sa ating kagustuhan. Ito ang paraan upang matutuhan nating sumunod sa Kanyang kalooban. Minsan binabago niya ang ating sitwasyon. Minsan naman binabago niya tayo ang ating puso upang kayanin ang ating sitwasyon. Sa dalawang ito, pareho pa rin kumikilos ang Diyos. Mga kapatid, ang tunay na himala ay hindi ang paglipat ng bundok kundi ang pagbabago ng ating puso. Kapag binasa natin ang Ebanghelyo, madalas tayong humahanga sa sinabi ni Jesus tungkol sa paglilipat ng bundok. Ngunit marahil ay hindi iyon ang pinakamahalagang himala, sapagkat ang pinakamahalaga, pinakamalaking bundok na nais ilipat ng Diyos ay hindi ang nasa labas natin, kundi ang nasa loob natin. May bundok ng pagmamataas na humahadlang sa kapakumbabaan. May bundok ng galit na humahadlang sa pagpapatawad. May bundok ng pag-aalala na humahadlang sa pagtitiwala. May bundok ng pagdududa na humahadlang sa pananampalataya. Kapag hinayaan nating kumilos ang Diyos sa ating puso, unti-unti niyang inaalis ang mga bundok na ito. At kapag nabago ang ating puso, nagbabago rin ang paraan ng ating pagtingin sa ating mga problema. Maaring naroon pa rin yung pagsubok, ngunit iba na yung ating lakas. Maaring hindi pa agad nawawala ang sakit, ngunit may kapayapaan na sa ating puso. Ang tunay na himala ay hindi lamang ang pagbabago ng ating sitwasyon. Ang tunay na himala ay ang pagbabago ng ating puso upang higit tayong magtiwala sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, napakahalagang itanim natin ang mabuting binhi ng pananampalataya sa ating puso at sa ating buhay. Kaya ngayong araw na ito, sa panahong ito ng ordinary season, tandaan natin yung pananampalataya ay napakahalaga. Ito yung pagtitiwala sa Diyos kahit wala pang resulta. Kahit hindi pa natin nakikita yung kahihinatnan, huwag mong maliitin ang maliit mong pananampalataya. Ang isang simpleng panalangin na nagmumula sa pusong marunong magtiwala ay higit na mahalaga kaysa sa maraming salitang walang pananampalataya. Huwag kang matakot kung pakiramdam mo ay mahina ka. Ilagay mo lamang ang iyong maliit na pananampalataya sa kamay ng Diyos. Siya ang magpapalago nito. Patuloy kang manalangin kahit tila tahimik ang langit. Patuloy kang magmahal kahit hindi ito masuklian. Patuloy kang maglingkod kahit walang nakakakita. Patuloy kang magtiwala kahit hindi mo pa nakikita ang bunga. Sapagkat ang Diyos ay kumikilos hindi lamang sa mga dakilang sandali, kundi maging sa maliliit na hakbang ng ating araw-araw na katapatan. At isang araw, mamamangha ka na lamang sa mga himalang ginawa niya sa iyong buhay. Mga himalang nagsimula sa isang munting binhi ng pananampalataya. Mga kapatid, sama-sama tayong magnilay. Ano yung bundok na kasalukuyan nating kinakaharap?
At paano tayo inaanyayahan ni Jesus na magtiwala sa Kanya na may pananampalatayang kahit kasinlaki lamang ng butil ng mustasa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong paanyayang magtiwala sa iyo kahit sa gitna ng aming mga pagdududa at kahinaan. Palaguin mo ang aming munting pananampalataya upang hindi kami panghinaan ng loob sa harap ng mga pagsubok. Tulungan mo kaming tumingin, hindi sa laki ng aming mga problema, kundi sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan at pag-ibig. Naway sa bawat araw ay lalo kaming lumalim sa pagtitiwala sa iyo hanggang sa maging buhay at buhay ko, namin, ang isang patunay na walang imposible sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung ang ating Word of the Day ay naging daan upang kayo'y mapalapit sa Diyos, magkaroon ng pag-asa o makatagpo ng inspirasyon sa inyong buhay, inaanyayahan ko po kayong i-like, i-follow at i-subscribe ang ating channel. Huwag din pong kalimutang i-click ang notification bell upang lagi kayong maabisuhan sa bawat bagong pagninilay, katisismo at iba pang nilalaman na makatutulong sa ating pananampalataya. Isang maliit na pakiusap din po, kung maaari, huwag ninyong i-skip ang ating mga advertisements na lumalabas sa mga videos. Ang munting panonood ninyo ng mga ito ay malaking tulong upang maipagpatuloy natin ang ating adhikain ng online evangelization, ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mas marami pang tao sa pamamagitan ng makabuluhang digital content. Kung nais pa po ninyong maging kabahagi ng misyong ito, maaari ninyo kaming suportahan sa iba't ibang paraan. Moral na suporta sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-komento sa ating mga videos. Espiritual na suporta sa pamamagitan ng inyong mga panalangin upang patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa gawaing ito. At kung nais ninyo ring magbigay ng pinansyal na suporta, malaking tulong ito upang mapabuti pa natin ang kalidad ng ating mga kagamitan, produksyon at mga programang naghahatid ng mabuting balita sa mas maraming tao. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ng salita ng Diyos sa digital na mundo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, pagtitiwala at patuloy na pakikiisa sa misyong ito. God bless you at magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Word of the Day.